Welcome back to my channel. So for today's weekly update where may tatlo akong questions na i-address, dito muna tayo sa labas. Ayaw ko mag-film dun sa loob kasi parang sensitive yung mata ko. Ayaw kong kaharap yung ring light. And also, yung isang viewer natin dyan na galit, tapos sinabing cheap yung video ko dahil last time dito ako nag-film. Ewan ko sa iyo wag mo kasing ibuo sa akin yung galit mo kung wala kang offer ng quick loan sa UD Bank at saka sa Union Bank. Kasi hindi naman ako yung may-ari ng bangko. This is related to the recent post ko dun sa community post sa YouTube. So, ito po yung aking mga credit card. Yun nga, yung layunin naman natin is maging OLA free na, diba? Ito yung first kong credit card sa Metrobank. And then, it was followed by this. Minsan ko lang ito ginagamit, guys. And then, I also have this. Nagawa ko na ito ng video. Yung Gold Mastercard na hindi ko in-expect, guys, na ma-approve ako. At finally, ito yung kaka-approve lang. Visa from Metrobank. Paano ko nagkaroon ng credit card when hindi naman masyado maganda yung aking credit score, and then a couple years ago, hindi talaga ako maka-approve dito sa mga credit card. Mas maganda naman talaga na magkaroon ng credit card kaysa sa paola-ola because mas maganda yung offer niya, mababa yung kanyang interest at mas convenient siya, plus the fact na meron pa siyang mga points. But the biggest difference ng isang credit card sa mga ola is that yung credit card kasi, hindi siya, it's like uutangan mo at kakalimutan na. It's more of like a tool na for convenience. At yung talagang habol natin dito is convenience tsaka perks. Kaya dapat pag may credit card, talagang responsible borrower ka. So mas powerful siya talaga. And hindi kasi siya pa 2525 lang, pa 3535 kung pang grocery tapos pang purchases. With the credit card, hindi mo kailangan yung bit mo yung malaking cash kung may bibilhin ka malaki, na ko-convert siya sa installments na walang kahasol-hasol. Kaya yun, mas magandang may credit card. So, paano ko nagkaroon ng credit card, guys, na hindi naman masyado yung maganda yung credit score ko? If you wanna know kung kamusta yung credit score niyo, you can download the Lista app and there you can see where you stand. It's not very accurate based on my experience, but at least you know kung ano yung mga loan apps yung nagre-report sa CIC at yung mga nakakatulong para tumaas yung credit score nyo. Take note that this is just based on my personal experience, guys, at there are different factors kung bakit hindi ka ma-approve or bakit mas madali ka ma-approve. Kung i-share ko lang yung anong alam ko based on my experience. Marami yung tatanong, so here we go. Kaya ito yung ating weekly update. Paano ako nagkaroon ng credit card, guys, when sanay na akong paola-ola. At before ako nagkaroon ng credit card, Bill-Ease tsaka Home Credit yung gamit ko eh. I still have Bill-Ease as up to right now, and of course si Home Credit, hassle siya eh. Although okay naman sana, pero hassle siya, tapos mataas yung kanyang interest. Kaya mas mabuti talaga may credit card. Installment din si credit card. So dapat responsible borrower ka pag credit card. So ito yung first credit card ko, guys, na nakuha sa Metrobank. And actually, it's a secured credit card, which means nag-deposit po ako sa kanya. So yung first question, magkano yung deposit at paano yung process. So, pupunta ka ng bank, sasabihin mo gusto kong magkaroon ng secured credit card, ipapag-open ka nila ng account. And yung maganda sa Metrobank kasi, kung magkano yung ibibigay mong deposit na ipapa-hold, kaya tinatawag siyang hold-out deposit, 100% of that, yun din yung magiging credit limit mo. Papa-fill up ka ng form, syempre with the guidance of the dun sa new accounts, hindi na-applyan online yung secured credit card. Dapat punta ka talaga ng branch. So, ipapag-open ka ng account, tapos mag-fill out ka ng same forms tulad sa isang regular credit card, pero may note siya from Metrobank employee na mag-a-assist sa'yo. Kung mo ng pera mo sa bangko, yung deposit, kagad hindi mo na yan ma-withdraw. Meron siyang approval process actually. So, huwag kang mag-apply ng secured credit card sa isang bangko kung saan may dati ka ng record na na-cancel yung credit card mo. Kasi I've heard, hindi ka ma-approve kahit na may deposit. So nag-deposit ako ng 35,000 para sa mga nagtatanong na magkano yung deposit ko. 35,000 po. Okay siya because yung account is a regular savings account, yun lang, yung 35,000 is naho-hold lang. So, ginagamit ko yung account as savings na kung meron akong gustong iset aside, nilalagay ko na rin doon. Yung savings mo na pwede mong quote-unquote galawin, kasama na yung yung na-hold para as hold-out deposit para sa credit card mo, nag-earn siya ng interest. And syempre, mas maganda na meron ka naman talagang deposit sa bangko eh. Naghintay ako ng 3 weeks kasi meron pa siyang approval process. And while I was waiting, nakatanggap ako ng text, tsaka email na na-approve. And after 3 weeks, natanggap ko yung card.
So, it's actually a process para sa akin. Yung East-West, I think, chamba lang siya. Kasi nag-apply lang ako online. Pero yung ayaw ko sa kanya kasi parang ang hirap, ang daming hassle. Ayoko kasi sa ESTA ni East-West Bank. A little over 6 months old na yung aking Titanium Mastercard from Metrobank. Namit kong reference yung secured credit card ko sa Metrobank nung nag-apply ako nito. Hindi ako na-expect guys na approve ako. So disclosure lang, aside from ginamit kong reference yung Mastercard, yung secured credit card ko from Metrobank, meron din akong deposit sa Security Bank. Mas magandang mag-apply ka ng credit card kung saan meron kang deposit. Hindi ako nag-apply ng secured credit card kay Security Bank kasi I think 85% lang yung magiging credit limit mo. Say for example, 25,000 yung deposit mo para sa secured credit card. Yung credit limit mo, I think it's just going to be 16,000. So with Security Bank, it's either mag-open ka ng all access account or magta-time deposit ka. Aside from the fact na after some time magiging reference mo yung secured credit card mo sa pag-apply ng ibang regular credit card, nakakatulong siya sa pag-angat ng credit history. Parang 30 points yata yung inangat ng credit score ko in 1 year nung nag-start akong mag-secured credit card. Of course, I also have other loans na good standing naman. So I think nakatulong yung credit card. Mga nagsasabi na magbibigay ka ng pera para pautangin ka. Hindi naman talaga ganon yung idea is. Like I said, yung credit card kasi, it should be used as a tool na for convenience. Hindi siya para yung basta-basta na lang uutangin mo tapos babayaran mo lang kung kailan mo lang feel bayaran. As a tool talaga siya for convenience kasi hindi lang siya kasi utang tool Marami siyang perks at kaya yun, mas powerful yung credit card kaysa sa mga ola-ola. At syempre, kahit na wala kang dalang cellphone, basta may wallet ka, may credit card ka, at saka may ID ka, kung sakaling hanapan ka, di syempre magagamit mo siya agad. Mas widely acceptable siya kaysa sa mga QR code na yan ng mga GCash, saka Maya, saka kahit na si Bilkis. So next, after 9 months, nag-try ulit ako dun sa kay Metrobank. Sabi ko, subukan ko nga. Ayun, nabigla ako guys, na-approve ako. Ayan, so ito yung kaka-approve lang. So after 9 months, pumunta ako ng website ni Metrobank, nag-apply ako online. Tapos, I filled in the account. And mayroon siyang, part of the question was, do you already have an existing credit card? Sabi ko, yes. Nilagay ko yung credit card info. Do you have a deposit with Metrobank? And no other questions na, as far as I remember. And then, sabi ko, wala to. And then, kasi natanggap ko yung text na pinaprocess na daw. Akala ko hindi ako ma-approve kasi lumagpas ng 7 days. Parang walang tumawag Walang nag-CI, quote-unquote. Pero, bigla na lang ako naka-receive ng text na na-approve ako for this Visa card. Tuwa na rin ako kasi ito na siguro yung sign na magiging OLA free na tayo. Pero syempre, kailangan patuloy pa rin yung pag-review natin sa mga OLA, mga guys. Kasi yung gusto ko kayong tulungan para see nyo ang OLA as a tool. Kaya dun tayo sa mga OLA, yung may benefits tayo makukuha sa pagiging good payer at iwasan natin yung mga OLA na sakit sa ulo kasi yung mga OLA kasi na sakit sa ulo, although pwede nating i-report, but matagal pa yung process Prevention is always better than cure. Ang hirap kasi kapag the problem is already there, ang hirap kaya i-deal with mga threats nila, tatakutin ka nila na papakulong, kaso. I've already discussed it in my previous vlogs. Ilang beses ko na share dito kung ano yung mako-consider as unfair collection processes at when mo sila i-report at kung paano i-report. So, na-discuss ko na yun in a previous vlog. If you want to revisit it, you can check the links in the description box below. So, kung sinasabi naman na i-post ka nila sa social media, then, syempre, take screenshots, file a report. Kung dapat gawin kung paano i-report is in the description box below. Kung hindi mo talaga kaya, na stress ka na kasi ipopost ka sa social media, then i-off mo na lang muna for the time being. Deactivate mo na muna yung Facebook mo because what you don't know can't hurt you. Or, wala lang. Dead mo muna lang sila, guys. Kasi the more na pinapansin mo yung mga threats ng mga balasubas ng mga agents na to, it's the more na parang pag-tripan ka nila Huwag kayong mag-alala masyado kasi yung mga threats na to, parang template lang naman siya na system na papalitan ng pangalan mo yun sa system. So, send to all yan. So, hindi ka nag-iisa. Kaya, huwag nyo nang masyadong i-entertain kung talagang stress na stress kayo. Pero syempre, mas maganda talaga, like I always say, na kung yung loan app is hindi naman abusado o yung loan app is matino, alagaan kasi meron po tayong benefit sa pagiging good payer niyan. Big or small, one step at a time.
Basta ayusin lang yung record, eventually may patutunguhan talaga yan. Next question, saan ako nag-check ng credit score ko? Merong TransUnion na pwede kang mag-request ng credit report mo sa TransUnion. Of course, may bayad siya. But tinry ko, walang sumagot sa email ko, kaya TransUnion, ayusin nyo yan ha. Ngayon si CIBI, nag-partner na siya kay Lista app. Kaya I think the most accessible resource that we can use right now is the Lista app. Si Lista ay hindi po isang loan app. It's actually a budgeting tool that helps you keep track of your expenses, loans, mga ganon. And yung credit score is part of its features. It's partnered with CIBI and you can get your report for 199 kung walang promo. So, abangan nyo yung mga promo nila na you can get your credit score for 10 pesos. And para sa akin, hindi po siya accurate. Pero at least somehow may guide ka. At least nakikita mo kung sino yung mga nagre-report sa'yo. Nakita ko nga dun na yung dati nagka-problema ko kay Tala, na late ako sa pagbayad, ganun kay One Hand. Sinumbong ako sa CIC guys na late ako. At it took really a while bago na yung parang natabunan yung record na yun. Although it's there, it's never gonna go away na naging delinquent ako sa mga accounts na yun. But at least your future records ng pagiging good payer will eventually bury the bad records deep down. At eventually, nasa bank na yan kung mag-a-approve sila o hindi given the circumstance. Kasi may ibang bangko na approve ka, may ibang bangko hindi. At least it's good to know kung pamusta na yung kumbaga creditworthiness mo. Yung last is tumatawag ba si One Hand bago mag-approve? So, I don't know now if ganon. Pero dati, nung nag-apply ako kay One Hand, siguro mga 3 years ago, hindi ko talaga bet si One Hand dati, guys. As in, sobra-sobra, hindi siya maganda. Pero yung maganda kasi nag-improve siya. Pero dati nung nag-approve ako, nag-CCI talaga. Tanong siya sa mga reference mo talaga, si One Hand. But I don't know now. Recently, yung friend ko nag-apply sa One Hand, may tumawag sa akin, tinanong kung kakilala ko daw si ganito. So, sabi ko, ay, ganon pala si One Hand. But I don't know now kung ganon sila. So, yun lang yung experience ko kay One Hand. And I think much better si One Hand compared to before. But lahat sila yung mga ganito. Please remember na yung kung ang loan app ay may magandang offer or yung loan app ay matino, nagka-credit check sila at medyo strict yung screening process nila. That is also why may ibang nasasabi na bakit hindi daw ma-approve sa ganitong loan app. Kung unsecured yung loan app, tapos meron siyang record na okay siya, then medyo mataas din yung kanyang standards ng loan app na to. Kasi syempre, it's an unsecured loan, no collateral loan. So, that's about it. And by the way, guys, meron pala akong update sa inyo about sa kay Peso Ready. Alala nyo last week, nagka-problema ako kay Peso Ready, diba? So, kahit na nagbayad ako, hinaharas pa rin ako ng mga lokong to. May isang agent, tawag ng tawag, tapos pinagalitan pa ako, sinabi na, yes or no lang yung sagot. Mahirap ba yan? Oh, napaka-rude, tsaka siya. Sing tawag-tawag kayo, dapat I can say whatever I want, diba? Bakit yes or no lang? Yung ganon. So, galit na galit ako, guys. So, nag-email ako. In-email ko si Peso Ready na customer service. Kinapi ko yung NBI Cybercrime. Kinapi ko rin si NPC dun sa email ko. At after a few minutes, sumagot si Peso Ready na na-resolve na daw nila yung issue. Sumasagot naman pala sila sa email eh. So, yun. Tumigil. OLP parang behave na ngayon ha. Nabigla ako kasi magjuju ako in a few days pero parang hindi sila makulit. So isang email lang yung natanggap pero marami sa inyo yung nagsasabi na isang tawag lang tapos yes or no tapos wala na, yun na. Tapos may iba talaga, marami talaga yung nagsabi na ang bait ni OLP ngayon. Kaya tingnan ko nga kung try ko mag-loan ulit pagkatapos kung pagkatapos kong magbayad. And then, further natin siyang i-observe. Hopefully, si Peso Ready na learn niya yung lesson niya. So, I'm planning. Kasi text ng text na mag-loan daw ako. Pero pinag-iisipan ko, baka bala ko siguro mag-loan ng 1,000 para i-observe kung nagbago na rin sila. Or kung talaga bang makulit pa sila. Anyways, guys, so baka makapistrike na ako kasi merong music in the background na hindi nyo dapat marinig. So, thank you so much for watching this week's Q&A. Update lang naman to kasi yun nga, gusto ko i-share sa inyo kung paano ako nagkaroon ng credit card na hindi naman masyado maganda yung aking credit score. Hopefully, may natutunan kayo and hopefully ma-apply nyo rin to. So, thank you so much for watching. Have a good day. Bye-bye!